Ba na may mga sensitibong impormasyon na hindi talaga natin pwedeng i-post dito sa Facebook dahil kapag nag-post tayo ng mga ganitong uri ng mga impormasyon, pwede tayong maban at hahantong pa sa pagkasuspended ng ating account. At pwede rin tayong ma-hack at ang pinakamalala, pwede tayong magkaproblema sa batas. Kaya talaga iwasan natin ang mag-upload ng ganitong mga klaseng mga content or kahit na hindi mo sinasadya na nahagip. Dapat talaga aware tayo sa mga ina-upload nating content. Dapat iwasan itong mga sensitive informasyon. Ito yung mga personal nating mga informasyon, personal na details. Una na dito, ito yung address ng bahay natin, opisina, eskwelahan. Kahit na hindi mo sinasadya, yung parang nakuha lang sa background mo, nahagip lang sa background mo sa video mo na hindi mo sinasadya. Kapag nangyari yan, takpan mo talaga dahil bawal kay Facebook. At pangalawa naman, ito yung cellphone number, phone number, email address. Kapag may nanghingi sa iyo, i-DM mo na lang, i-PM mo na lang. Dahil kapag doon ka halimbawa may nag-comment sa iyo sa content mo na nanghingi, mga kakilala mo, so advantage din yan sa mga scammer. So iwasan nyo talaga na yung mag-ano kayo ng mga phone number ninyo or mga email address dito sa Facebook. At pangatlo naman, mga ID, passport, driver's license, kahit nakalahati lang yung nahagip or napicturan mo, bawal din. At pang-apat, ito yung ano natin, birthday at full name. Siyempre, ito rin ay advantage din sa mga masasamang tao. So iwasan nyo rin talaga kahit sa mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo, kamag-anak, mga anak nyo. So iwasan nyo mahagip dyan sa mga content nyo, sa mga video nyo, yung mga totoong birthday at pangalan. At ang sunod naman, ito yung mga bank details, mga account number, ATM number, GCash number. Iwasan nyo rin na mag-post or mahagip ng inyong mga video dahil bawal din ito kay Facebook. Kapag nangyari, takpan nyo na lang, no? I-blurred nyo para hindi siya makita. At ang sunod, ito yung mga OTP, mga password. So kahit in-screenshot mo, bawal talaga. At ang pang pito naman, mga medical records. Yung mga siyempre yung halimbawa yung may kinuha ka ng mga medical records doon sa ospital, so yan ay ipinagbabawal din sa Facebook at pati na rin sa ospital. Pwede kang kasuhan kapag nag-post ka ng walang mga permiso. At ang sunod, ito yung pangwalo, resibo ng mga presyo ng supplier. So kapag gusto mong mag-upload, pwede kang magpaalam doon sa talaga sa may-ari ng supplier kapag gusto mong i-post yung mga resibo or mga halimbawa kung magkano yung mga binili mo lahat. So, yan, pwede kang mag-upload pero magpaalam ka muna. At ang pangsyam, ito yung conversation ng customer mo o kahit hindi customer, kahit na sino na mga conversation, bawal talaga. Halimbawa kung kinakailangan mo talagang mag-upload, kailangan takpan mo yung pangalan ng mga pangalan na nag-uusap na gusto mong i-post at magpaalam ka rin, humingi ka rin ng permiso kung pwede dahil ito din ay kapag nag-upload ka ng walang paalam o walang pahintulot sa mga may-ari, pwede ka rin kasuhan. At ang pinakahuli, ito yung mga plate number ng mga sasakyan, mga kahit na motor, kahit na na mga plate number. Kapag may nahagip, kailangan takpan mo dahil ito rin ay ipinagbabawal para na rin sa mga safety sa mga may-ari ng mga sasakyan. So yun lang, alam nyo ba na hindi porket nandito tayo sa social media, nag-upload ka, safe na lahat. So mas lalong delikado na kapag yung mga personal information mo ay yung parang alam dito sa social media. So pwede tayong mag-post yung tungkol lang sa atin, sa personality natin, hindi sa personality natin, pwede sa yung mga content na may value, tips, mga entertainment, so ganyan lang ang pwede nating i-upload dito. Bawal talaga ang mga personal na information. So yun lang, sana naman nakatulong ito sa inyo. Thank you for watching.